Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Sa Panginoong may kapal, magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng pagkailanman. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nagpapadala ang Diyos ng mga anghel upang tayo ay gabayan, upang tayo ay ipagtanggol. At ngayon nga po ginugunita natin ang ating mga guardian angels. Payagan mo ang mga anghel na pinadadala ng Diyos na guardian ka, ipagtanggol ka, at ilayo tayo sa masama. Payagan po natin ang mga anghel ng Panginoon na gabayan tayo sa paglapit muli sa Diyos, sa paghingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem, ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab, laban sa mga damuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan, at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Habang ang buhay ng mga taga-Jerusalem, marami na uling makikitang matatandang babae at lalaki nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mo sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon.
daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy nahahayag kapag siyon ay matatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon? O Poon, ikay ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag siyon ay natatag. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakumbaba na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Magandang umaga mga kapanalig. Ngayon po ay paggunita po natin sa ating mga anghel de la Guardia o kaya mga guardian angels. At totoo po sa lumang tipan, sa bagong tipan, sinasabi po ng Panginoon, God is sending His angels. Pinadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ipaalam sa atin ang kanyang mensahe. Iyon naman po kasi ang ibig sabihin ng angel, anghel, angelos, ibig sabihin messenger. Pinapadala ng Diyos ang kanyang mensahe po sa atin. Noong 28 ay pinagdiwang po natin, 29 yata, okay, archangels, ano po, pinadadala ng Diyos ang mensahe sa pamagitan ni San Gabriel. Anong mensahe ng Diyos? Ang Diyos ang aking lakas. Si San Rafael, anong mensahe ng Diyos? Ang Diyos ang aking tagapagpagaling. Sa pamagitan ni San Miguel, na siya namang maglalayo sa atin sa kasamaan, ipagtatanggol tayo sa demonyo. Iyan ang mga mensahe
na pinadadala po sa atin ng Diyos. At araw-araw, pinadadala sa atin ng Diyos ang kanyang mensahe na hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iiwanan. Patuloyin po natin ang mensahe ng Diyos. Patuloyin po natin ang mga anghel na pinadadala ng Diyos sa ating buhay. At ngayon nga po, napakaganda. Kasi sinasabi po, dito po sa ating ebanghelyo, gayon din po sa katuruan ng ating simbahan, merong anghel na naka-assign sa iyo lamang. May anghel na gagwardya sa iyo. 24 hours a day, 7 days a week. Araw-araw yan. At hindi natutulog yung anghel na yan, katabi ka palagi. Mga guardian angels po natin. Ano ba ang ginagawa ng mga guardian angels? Una po, gumagwardya. Kaya nga guardian angels, talaga, ginaguard po nila tayo. Kaya nga po may mga pagkakataon po, di ba? Nahulog yung bata, chinek mo, wala namang sugat, walang nangyaring masama, nagpa-x-ray pa, okay. Anong sinasabi natin? Sinapon ng anghel. At kapanalig, ikaw din, di ba minsan, na-aksidente. At alam mo, dapat wala ka na sa mundo na ito. Pero nakaligtas ka doon sa aksidente na yon. Anong sinasabi po natin? Tinulungan ako ng guardian angel ko. Inilayo ako sa aksidente. Gagawa ka na ng masama. Gagawa ka na ng mortal sin. Pero may pumigil. Biglang hindi ka nakapunta doon sa lugar. Biglang hindi mo nakita yung tao na gagawan mo ng masama. Biglang may nangyaring hindi maganda sa iyo, pero okay lang. Yun naman kasi yung pumigil, yung sitwasyon na yun, ang pumigil para makagawa ka ng mortal sin. At sa bandang huli sinabi mo, yung guardian angel ko talaga, apakagaling. Gumawa ng paraan para hindi ka makagawa ng isang mortal na kasalanan. Yan ang ginagawa ng mga guardian angels po natin. Para mga bodyguard po natin. Laging nandiriyan, ginagwardyan ka. Kapanalig, payagan mo naman ang iyong mga anghel de la guardia na talagang gwardyahan ka. At katulad nga po ng sinabi dito sa Ebanghelyo, ang pangalawang ginagawa ng mga guardian angels, lagi po nila tayong ipinagdarasal. Ang sabi po dito, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Kung paano ang mga anghel ang nagpapadala ng mensahe ng Diyos sa atin, tayo din po, pwede natin ipadala sa mga guardian angels po natin ang ating mga panalangin. At sila naman ay lagi pong nasa harapan ng Diyos at ipinagdadasal po tayo ng ating mga guardian angels. At napakaganda po nito. Maganda may mga tao po tayong nagdadasal para sa atin. Pero apakaganda rin po na alam natin merong isang nilalang na masigit sa tao, mas makapangyarihan sa tao. May isang anghel na inassign ang Diyos para sa iyo na sigurado ipagdadasal ka kahit ano ang mangyari. Kahit kapanalig ikaw, hindi ka na nagdadasal. Kahit yung ibang mga tao, hindi ka na ipinagdadasal. Makasisigurado ka merong isang anghel na nasa harapan ng Ama, ng pangalang binabanggit ay ang pangalan mo, ipinagdadasal ka. Payagan mo po ang mga anghel de la guardia na talaga namang gabayan ka. Totoo po, merong anghel. Baka may kumontra dyan, wala naman pong scientific evidence that angels exist. Kung ganyan po ang pananaw mo, baka ikaw yung nahuhuli. Tandaan mo, kapanalig, hindi po ganun. Opo, advance po yung science natin, pero hindi pa rin po ganun ka-advance. Hindi po lahat ng bagay sa universe ay kayang explain ng siyensya. Hindi po lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay merong scientific evidence. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ang paniniwalaan mo lamang ay yung mga may scientific evidence. Kasi tandaan mo,
yung ang mundo ay bilog o flat, yung gravity, yung mga orbits ng mga planeta, yung mga universe na lumalaki, nag-grow, yung mga black holes na yan, dati naman ay walang scientific evidence. Kumbaga, hindi pwedeng nakabase ka lamang sa scientific evidence. At siguro nga po, balang araw, kung talagang bibiyayaan ng Diyos ang mga scientist po natin na sa pamagitan ng pananampalataya, at sigurado po ako, baka madiscover ng mga scientist po natin balang araw. At sila mismo ang magsabi, angels do exist. Kasi marami ng mga scientists dati hindi naniniwala sa Diyos eh. Nag-aral. At sa pag-aaral nila, they came to a conclusion. There is a God. Meron talagang Diyos. And then eventually, yung mga scientists na ito, maybe, makakasunod sila doon sa talagang tamang kaalaman. At sila mismo magsasabi, angels do exist. Nasa Biblia po yan. Lumang tipan, bagong tipan. Nararanasan mo, maraming tao, nakakaranas. Meron tayong mga anghel de la guardia. Huwag mo naman paiyakin yung mga anghel de la guardia mo. Kasi nararamdaman mo naman mali yung gagawin mo. Makasasakit ka. Masisira ang pangarap mo. Baka pwede pakinggan mo yung mga anghel na pinadadala ng Diyos sa buhay mo. Merong akong nakausap, lumapit sa akin. Siya daw po ay sugarol, laging nasa kasino. Gusto daw niyang tanggalin na. Kaya lang hindi niya matanggal-tanggal at malaki na daw po yung utang niya. Yung pera daw po nung kanilang opisina, nagagastos niya at halos milyon na yung nalulugi, nawawala sa kanya. Kapag nalaman daw po ng opisina niya, sigurado tanggal siya sa trabaho, hindi lamang po yun, ipakukulong siya. Meron pong isa din, siya daw po ay nalulong sa masamang bisyo, sa illegal drugs. Hindi niya matanggal-tanggal. Pero sila din po ang nagsabi, maraming pagkakataon, may mga tao na nagpapaalala sa kanila. Nandyan daw yung kaibigan niya, alam yung ginagawa niya, pinapaalalahanan siya, huwag ka nang magpunta ng kasino, manood na lang tayo ng sine, manood na lang tayo ng Netflix, kumain na lang tayo dito, huwag ka nang pumunta sa kasino, pero ayaw daw niyang makinig. Ayun, lumala nang lumala. Yung isa daw, andun daw yung asawa niya, pinapaalalahanan siya, minamahal siya, lahat ng tao umalis na. Pati yung mga kapatid niya, magulang niya, ayaw na siyang kausapin. Pero yung asawa niya, nandun daw. Minamahal siya, pinapaalalahanan siya, na itigil na niya yung masamang bisyo na yun. Pero hindi daw siya nakinig, hanggang lumala ng lumala. Pero buhay pa po sila. Kaya ang sabi ko sa kanila, may pag-asa pa. Pwede pong magbago. Baka ngayon naman, yung mga anghel na pinadadala ng Diyos sa buhay mo, yung mga nagpapaalala sa'yo, yung mga nagmamahal sa'yo, yung mga tumutulong sa'yo, huwag mo namang paiyakin. Huwag mo namang isnabin. Maganda yung ginagawa nila. Maganda yung sinasabi nila. Nagmamahal sila sa'yo. Pakinggan mo naman. At doon, sa tulong ng mga tao na nagmamahal sa atin, sa tulong ng mga anghel na pinadadala ng Diyos sa panalangin ng ating mga guardian angels. Kahit nagkamali, kahit nagkasala, pwedeng kung buhay ka pa, pwede pang bumalik ulit sa Diyos, pwede pang magsisi, pwede pang magbagong buhay. At ngayon, sa pagbabagong buhay, baka pwede makinig tayo lagi sa mensahe na pinararating sa atin ng mga guardian angels natin. Payagan po natin ang mga anghel de la guardia na talagang guardiahan tayo laban sa anumang kasamaan. Payagan po natin ang mga guardian angels po natin na talagang ipagdasal po tayo. Anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal,
na sa pag-ibig niya, ako sa iyo'y ipaubaya. Sa araw na ito, sa piling ko'y huwag lumisan. Ako'y tanglawan, bantayan, pamunuan, at gabayan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging kanyang mga anak. Kasama ang ating mga anghel de la guardia na nagdadasal para sa atin, tayo tutugon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mga mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak na tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos, Ama, na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos, Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaloobang tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay. Altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Tayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay namin. Ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel, ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo
bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya rialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Honesto, aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabik ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa para ng sala angin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunanawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ka ay gwardyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalaing kayo, ingatan kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, taglay ang proteksyon ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen.
sempiter na gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin mo ang tahanang ito. Alisin mo rito ang lahat ng makapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerului et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti cabur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum mice habentem. Oremus. Deus que nobis ob sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque quaes humus, ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iute sentiamus, qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
Espiritu